100 MHz 50 ohms antena. So paano ko pagkabitin yung dalawang antena? Yan. So ito yung ang isa walang separator, airspace lang, so free space ang ilagay natin. Tapos one yun lang yung dielectric. Tapos yung dito splitter. So sa ngayon ito lang nagawa ko mga karods mga guys. Tingnan nyo. Yo! Magandang araw mga karods, mga guys. Another vlog po tayo. Mayroon po tayong problema. Kasi mga karods, mga guys, mayroon po kaming mobile radio, kina-convert namin into base. Kaya lang, ang problema mga karods, mga guys, sobrang layo ng location ng station na yun. Kaya nilagyan namin ng Omni antenna kasi UHF siya mga karods, mga guys. Pagdating ng hapon, nawawala yung signal. Nagbalak kami na balikan namin doon. Kaya lang, lagyan ko na siya ng Yagi antenna para sa connection papunta doon sa repeater, at saka yung sa paligid niya lagyan ko ng Omni antenna. So dalawang antenna ilalagay natin. Ngayon ang problema, kung lagyan natin siya ng Yagi, mawawala yung sa paligid niya. Kung lagyan natin siya ng Omni, nahihirapan siyang i-contact yung sa malayo. Kaya nag-research po ako mga karods, mga guys. So iwan ko lang kung pwede ba to. May nagsuggest sa akin na lagyan daw ng RF switch. So napakalaking investment mga karods, mga guys, kasi kung lagyan mo ng RF switch, maglagay ka uli ng mataas, mahabang kable papunta sa atip. So I have research mga karods, mga guys. Iwan ko lang kung epektibo ba to, pero baka magka-epektibo to. So tingnan nyo mga karods, ito yung problema ko. Tingnan natin. Yan, ito yung problema ko mga karods, mga guys. Natin sa umpisa. So ito yung problema ko mga karods, mga guys. Connecting to UHF 800 MHz 50 ohms antenna. So paano ko pagkabitin yung dalawang antenna? Yan. So ito yung ang isa Omni, tapos ang isa directional. So yung sinabi ko kanina na may sa akin, nagsabi na lagyan ko daw ng switching. So pwede naman siguro para makalis sa cable, sa taas ilagay yung switching. Kaya lang malaking trabaho siguro mga karods, mga guys. So planning na ang gagamitin natin, RF power splitter combiner para sa 800 MHz. So naghanap ako mga karods, mga guys. Ito ang nahanap ko. Nag-research ako. Ito. Kaya lang maliit yung kaya na RF na i-handle. Kaya niya i-handle, maliit. So naghanap ako ulit. Mayroon dito 800 to 2500 MHz two-way. Kaya lang di pa tayo sigurado nito. Kailan pa darating o kung ba, epektibo ba siya. Kaya kakahanap ko sa Google. Sinisuggest ni Google si Hackaday. So ito, may ginawa siyang mga karods, mga guys, splitter. Lang ang gamit niya? Aluminum, square tube na aluminum square tube. So yan. Then galing dyan napunta ako sa, dahil sa mga suggestion kung
paano makahanap ng ano, yung itong square tube na to na gawing parang cable. So dumating ako dito, nagsuggest siya. So ganito ang ginawa nila sa loob ng coaxial, parang ano, aluminum na ginawang coaxial cable. So outer tapos inner, yan. So pagkatapos nyan, umabot ako dito, nagsuggest sila na mag-download daw ng Abago Technologies na ano, AppCAD para sa design sa RF, microwave, and mga wireless application. So dito mayroon nakalagay dito transmission line. So tingnan natin yung transmission line. So ito transmission line. So may nakalagay square coax. So dyan sila kumuha mga kadods mga guys. So ito ang nangyari, pag i-click mo yan, ito ang lalabas. So yan, square coax. So computein mo yung square diameter at saka length nya at saka size nung sa inner tube. So yan mga kadods, walang separator, airspace lang, so free space ang nilagay natin. Tapos 1 niya lang yung dielectric. Tapos yung dito sa frequency, binago ko, nilagay ko yung frequency na gagamitin ko. Then pinalitan ko to ng ano, yung mm. Tapos nilagay ko kung anong ohms ay yung gagamitin ko, so 50 ohms nilagay ko dyan. So automatic siya mga kadods mga guys, nag-calculate siya. Kaya ano, umabot tayo sa kahanap tayo ng guide. So yun mga kadods mga guys. Ayan, sa kahanap ko nadagdagan na rin ng ano, website. So dito tayo sa dg7bn.d na website. Shout out sa iyo dg7ybn. Yan. At saka ito si Hackaday. Yan, Hackaday. Yan kanina. Then so ito may mga computation siya kung ano ang gagamitin, pareho din sa kanina yung ano natin, yung AppCAD natin. So mayroon din siya, may dielectric, yung ano ang coax. So may nakalagay dito square, circle. So ayan, mayroon din siya. So ito ang gagawin mga kadods mga guys. Pag apat, ganito ang mangyayari. Apat yung output na kailangan mo, isang input. So ganito ang mangyayari mga kadods. Pero pag ano lang, dalawang port lang ang kailangan mo, so ganito ang mangyayari mga kadods. Input at saka output. So kailangan mo lang ng 1 port wavelength. Yan, 1 port wavelength. So makukompute mo yan yung 50 ohm, 60, 75 na feed lines. Ito computein mo daw. So kailangan mo lang ng 1 port wavelength. Yan. So meron siyang mga sample ito mga kadods mga guys. Meron pa siyang ano, tuning na nilagay para, so ito isang input, apat yung output niya. So may mga sample pa siya. Ito dalawang output, isang input. Yan. So may mga length yan mga kadods mga guys, may mga length. So punta lang kayo dito mga kadods kung balak nyong gumawa ng gaya sa akin.
Tingnan nyo si Hack Adi at saka dito si DG7 Delta Golf 7 Yankee Bravo November .D. Yan. Shout out ko na sila mga karods mga guys kasi hindi ako nagpaalam sa kanila na gamitin ko yung nila. Yan mga karods. So ito ang kalalabasan sa ginawa niya. Yan. So ito sa loob. Ibang frequency yung mga naka dito mga karods mga guys kasi iba yung frequency na ginawa niya. So ayan. So may mga siya nilagay para tuning. Yan mga tuning mga karods. Lagyan niya pang tuning. Yan. Yan, ganito na mangyayari mga karods. Yan, niya. So ngayon mga karods, mga guys, gagawa tayo ng ganyan. Dito na tayo mga karods. Pasensya na, wala akong bench ngayon kasi andito ako sa bahay. Yung bench ko andun sa office namin. So dito lang ako sa sahig. Kinalat ko yung mga gamit ko dito. Naghanap ako ng mga gagawa din tayo ng mga karods mga guys. Yung talagang splitter. So sa ngayon ito lang nagawa ko mga karods mga guys. Tingnan nyo. Yan. 2-way splitter lang ang nagawa natin. So ganoon pa rin. Ito sa loob. Yan. At saka wala din akong magamit ng mga analyzer mga karods mga guys. Kaya nanghiram tayo. Ito hiniram natin at saka ito hiniram natin. At saka isang problema ko mga karods mga guys, wala din akong dummy load para masubukan natin to sa frequency na gagamitin ko. Kaya nag-isip ako mga karods mga guys, gumawa na lang ako ng antena para sa frequency na gagamitin ko. So ngayon ginawa ko itong mga karods, dalawang antena. Yan. Ginawa ko itong mga karods. Ito ang gagamitin natin para makuha natin yung frequency na gusto natin. Kasi wala kasi tayong, sabi ko na kanina mga karods mga guys, wala tayong dummy load. Kaya ang gagawin natin, tingnan nyo, gumawa tayo ng UHF antenna para sa gagamitin ko na frequency. Ano lang to, ground plane antenna. So ito ang nangyayari mga karods mga guys. Tingnan nyo mga karods mga guys. So nasa tayo. Ayan natin. Ayan. Tingnan natin yung frequency. Itong pointer natin mga karods nasa 853. Yan. 853 yung natin. So ang nilagay ko na frequency dito mga karods mga guys,
800 megahertz hanggang 870. So ayan. Yan siya mga kalods mga guys. So gumawa tayo ng antena na almost ano siya mga kalods mga guys. Yung SWR niya, yung standing vibration niya, nasa yan 1.5 yung standing vibration niya. Although ma-adjust pa natin mga kalods mga guys. Yan, although pag ano natin to i-adjust natin yung ano dito, na-adjust yung impedance niya pati yung standing vibration niya. Yan. So yan 1.7 yung ano niya impedance. Pag i-adjust mo tong ano niya mga ground plane niya, na-adjust yung frequency. So yan, tingnan natin dito sa kabila mga kalods ha. Ito yung sa BNA natin. Dito tayo sa isang ano equipment, PS ano to, so ayan mga kalods. Yung antenna pa rin na yan ginawa natin. So ito ang reading niya mga kalods mga guys. So ito ang gamit natin, PS100 na antenna analyzer. So tingnan nyo mga kalods, 800 hanggang 870. So nagkaroon tayo ng SWR na 1.3. Yan, 1.3 na standing wave ratio. Yan. So yun ang isang ginawa natin antena mga kalods. At saka yung isa, dito yung isang antena mga kalods. Ito yung isa, dalawa yan sila. Dalawa. So ito yung isa. Tingnan pa rin natin kung tingnan nyo mga kalods. Pag hindi nakakabit yung antena, ganyan. Pag ikabit natin yung antena, yan. So maliit din yung SWR nya. So ayan. Mga kalods. So adjust natin yung ground plane nya para liliit yung standing wave ratio. So ayan, 1.2. So ngayon mga kalods mga guys, siguro maganda yung ano ko, yung siguro magkakaroon ng katuparan yung plano ko mga kalods mga guys, kasi ano sandali mga kalods mga guys, lipat tayo ng location kasi maingay dito, may nanonood. Yan mga kalods, lumipat tayo sa loob ng kwarto namin kasi maingay sa labas. So ayan, kabit na natin yung analyzer natin. At saka review natin mga kalods mga guys. So kanina matigas yung ano mga kalods. So sinubukan natin mga kalods mga guys na mag ano tayo ng antena UHF.
So ito yung mga reading niya. Almost ano lang, maliit lang talaga. Yan. So nakakabit yung antena natin. 1.5. Pero pag i-adjust natin yung ground plane niya mga kadods mga guys. Adjust natin. So bababa yung ano niya. 1.7. So i-adjust natin. 1.5. 1.4. 1.2. 1.2. Yan mga kadods. So yan yung reading niya. Bumaba siya. So ayan. So kung yan yung ano natin. So kailangan natin ng dalawang antena kasi two-way splitter ang ano natin. Wala kasi tayong dummy load. So ito ang gagamitin natin mga kadods. So ito naman subukan natin yung isang antena natin. Yan, pinalitan ko na. Ayan. Ayan mga kadods. Tingnan niyo yung reading niya. 1.2. So ayan. 1.2 mga kadods. So yan yung reading niya. So 1.2 silang dalawa. So ngayon ikabit na natin yung ginawa natin na power splitter. So ayan, tanggalin natin to mga kadods kasi may nakakabit na dito sa kabila. So ayan, ikabit natin dito. So ayan mga kadods, mga guys, nakabit na natin sa analyzer yung ano natin. So sa ngayon wala pang nangyayari sa analyzer natin. So pag ikabit na natin mga kadods, ikabit na natin yung isang antena natin. Kanina sa dinirekta natin dito pagkabit, so mababa yung SWR niya. Pero sa ngayon, pag ikabit na natin dito, tingnan nyo mga kadods, sobrang taas talaga. So tingnan nyo, umabot siya ng ano 3.7. yan mga kadods, 3.9, 3.8. so ayan. Pero kasi two-way splitter to mga kadods, pag ilagay na natin yung kabilang antena natin, tingnan nyo kung anong mangyayari. Yan, bumalik sa dati. Yan mga kadods, see, yan yung ano balancer ng splitter natin. So kung tanggalin din natin tong kabila, tanggalin natin yung isa, tingnan natin kung anong mangyayari mga kadods. Yan, yan, mas mataas yung ano niya, SWR. So kung ikabit na natin to, yan, bumaba na siya mga kadods, mga guys. So dalawang 50 ohms na antena,
50 ohms kasi yung ano natin dito, design. So, tingnan nyo mga kadods. Bumaba yung SWR niya. Yan. So, kung radio tong, ano to, kung radio bali siya, so, bumaba ng ano, 1.4. So, almost pa rin malapit sa ano natin kanina, sa bawat antena. Yan. Kaya kung ano mga kadods, actual na to na ano natin. So, itong antena na to, ito na yung nilalagay natin na Omni, at saka itong sa kabila, ito na yung Yagi natin. So, yung standing vibration niya, ano pa din, acceptable pa din, nasa 1.4. Yan. Kung i-adjust pa natin yung antena natin mga kadods mga guys, bababa pa yan mga kadods. So, kung i-adjust pa natin yung antena natin, adjustan pa natin, yan, magbabari pa yan. Yan mga kadods. So, inadjustan ko dito banda mga kadods. Tingnan nyo, bumaba 1.3. So, adjustan din natin yung kabila. Yan, ibaba din natin dito. Yan, 1.2. Babaan pa natin mga kadods. Tingnan mga kadods, 1.2. Yan o. Kung hawakan ko mga kadods, mga guys, bumaba pa siya. Talagang bumaba yung ano, standing vibration. Yan. So, ayan mga kadods mga guys, 1.2. Yan. So, sa actual ngayon mga kadods mga guys, ito na yung ano natin, yung kabila natin, kasi splitter to, yung kabila, yan na yung Yagi natin, or yan ba yung magiging Omni natin, then itong kabila, yan yung Yagi natin. So, sana mga kadods, ano, maging ano tayo, maging successful yung ano natin, plano. So, masubukan natin to mga kadods mga guys, kung ano na talaga, actual na talaga, na mapunta na tayo, makabalik na tayo doon sa ano natin, area na nire-repair, kina-convert natin na base. So, sa ngayon, sana nakapagbigay ano, information din sa iba, at ako din na ano din ako, na enhance din yung, na lumawak din yung ano ko, pag-unawa nito. Mga kadods, sa totoo lang, ano lang ako mga kadods, radio technician, hindi ako engineer. So, disclaimer lang mga kadods, mahilig lang talaga ako mag-research. So, ayan, sana yung sa mahilig din sa radio, may ano din. At saka mga kadods, hindi lang to applicable sa UHF, kahit mababang frequency pwede to. Pero iba naman yung length. Ito pang ano to, 800. So, kung bababa yung frequency mo, tataas to mga kadods. Hahaba yung ano niya, length nito. So, sa ngayon, yan lang muna mga kadods mga guys. Maraming salamat sa panonood. Sa mga subscriber ko, shout out sa inyong lahat. Magandang buhay sa lahat. Magandang gabi. Bye bye pansamantala. Sana nakatulong. Bye bye. Magandang buhay sa lahat. Bye bye.